everyone! Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin sa naganap na Miss Universe Thailand 2023. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago kong subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe Thailand tayo ngayon. So ayun nga, kagabi nga naganap na ang Miss Universe Thailand 2023. Anong reaction ninyo dyan? Ako ang reaction ko dyan ay bongga! Grabe, pasabog. So, nung mag-start na yung pageant, syempre, daming tao, nakakaloka. Mas madami yung tao kagabi, more than doon sa preliminary competition. Tapos, ina-expect ko na darating si Arbuni saka si Kunan, pero hindi sila dumating. So doon pa lang sa simula pa lang ng pageant, talaga namang tense na kasi ang daming mga tagahanga ni Vina na talaga naman, oh my God, parang napuno na yata yung venue. Ganon din yung kay Antonia. Yung kay Antonia parang nabawasan. Charot. Anyway, so, nagsimula yung pageants. Kung pag-uusapan natin yung opening show nila, talaga namang masasabi ko, ang bongga. Ang bongga-bongga. So, yung expectation ko, mas talagang na-level up pa nila. Sobra. Sa totoo lang, para ako nanonood na ng Miss Universe, ganong kabongga. And then, yung lumabas yung mga kandidato, syempre grabe yung sigawan ng mga ng mga tao, talagang oh my God, kala mo sasabog na yung MMC Hall. Pero syempre mas na-amaze ako sa palighting nila, sa host, sobrang galing ng host nila, and then of course yung runway nila na walang katulad na alam mo yung pasabog sa sobrang laki. To be honest, humanga ako doon sa setup nila this year. Sobrang ang ganda, sobrang panalo. Kita mo yung detalye ng lakad ng mga kandidata. Kita mo talaga kung sino yung napapagod at sino talaga yung mataas yung energy level, di ba? And then, of course, yung lumabas na yung mga judges, na surprise ako kasi unexpected ko talaga. Makikita ko si Celeste Cortesi doon sa entablado ng Miss Universe Thailand. Naggulat ako kasi pagkatawag kay Angeli Ann Scott Kemis, may tinawag pa na Reyna from the Philippines. Ayun nga, si Celeste. Actually kasi si Celeste, sobrang gusto ko siyang makita sa personal. Hindi ko pa siya nakikita. At kagabi, Diyos ko Lord, parang sinagot ang lahat ng answer ko. Talagang masasabi ko, oh my God, ang bongga. So, yon. Sobrang bongga ng Miss Universe Thailand kasi parang nag-imbita pa sila talaga ng from the Philippines na Reyna. Kumbaga parang, oh my God. Saka, yun doon pa lang sa opening, di ba? Yung parang binati ang lahat ng mga Asian country katulad ng Vietnam, Cambodia, Indonesia, and then of course the Philippines. Sobrang lakas ng sigawan ng mga tao. Sobrang natutuwa ako at napaproud ako doon. So, yon. So, paglabas sa opening show, medyo tense na talaga kasi grabe si Vina. Grabe yung beauty na meron talaga siya nung gabi. To be honest, kahit ako na-surprise ako sa ganda niya. And then si Antonia nandoon pa din palaban, di ba? And then, kung titignan mo, pilian kagad ng top 20. Sa top 20, parang ang nakita ko, pinili talaga nila kung sino yung mga magaganda ang mukha, kung sino yung mga may lahi. To be honest, halos lahat ng top 20. Wala naman akong yung sinasabi na ine-expect ko na wala siya doon pero ando doon siya. So wala namang ganun. Kumbaga talagang salan-sala talaga. Yung lahat ng mga tumatakbo sa utak mo na makakapasok siya sa semifinals, in fairness, pasok sa banga. And then doon sa top 20, nag-swimsuit sila. Doon sa swimsuit round, medyo naloka ako kasi grabe.
yung revealing ng kanilang swimsuit. Talagang alam mo ang bongga. Na-recognize ko yung swimsuit na yon dahil katulad siya ng swimsuit na ginamit ni, ano ba to? Ni Adwana sa Miss Earth. Yung alam mo yung may pa-flower. Pero ito kasi sobrang sexy, sobrang revealing talaga guys. Makikita mo talaga siya sa personal. Oh my God, maloloka ka. But syempre makikita mo doon kung sino yung confident. Yung mga kandidata, naglalakad sila talaga, alam mo yung palaban na doon pa lang sa swimsuit round, ang taas ng energy. Lalo na yung kay Vina, yung lumabas si Vina, sobrang grabe yung energy ni Vina. Ako naman, hindi naman ako nasusurprise. Sa totoo lang, hindi ako nasusurprise sa galawan ni Vina. Kasi from the beginning na napapanood ko siya sa Miss Universe Thailand, mula nung 2018-2020 hanggang ngayon, iisang level lang naman yung ipinapakita niya at talagang masasabi ko naman performer talaga siya sa entablado. Yung alam mo yun, yung lahat kumbaga gamay niya. Gamay na gamay niya. So yon, so gusto ko yung kabugan nila sa swimsuit, gusto ko yung pa-music nila, yung alam mo yung timing talaga yung mga girls. Plus, nandoon yung side view. Kapag nakita mo siya sa personal, ang gandang tignan nun. Yun, di ba, parang in front maglalakad sila. Pagkatapos, paglalakad sila ng pa-side view. Sobrang winner. Sobrang ang ganda ng angle na yon. Makikita mo kasi doon kung sino yung talagang pumipitik yung mga paa, kung sino yung talagang palaban. Sa swimsuit, to be honest, gusto ko yung laro ni Antonia Porcildon kasi ang dating sa akin, para siyang Barbie na para siyang Victoria's Secret. Yung alam mo yon, hindi mo makikita na gumagalaw masyado yung katawan niya, just walk. Pero yung facial expression ng mga mata niya, yung titingin sa kabila, titingin sa kabilang side, tapos yung parang may landi kasi na may harot, na parang kung titignan mo, ano siya, mukha siyang manika. Ayun yung dating sa akin, mukha siyang Barbie. So gusto ko yung eksena niyang yun, talaga very signature. Hindi mo niya dinaan doon sa mga transition, pero talagang dinaan naman niya sa likot ng facial expression ng mga mata niya. So yon, doon talaga lumabas yung kaseksihan niya, yung kabonggahan niya. Si Jassy, to be honest, naloka ako kasi naramdaman ko na pagod si Jassy. Yung energy niya parang mas bumaba. So ramdam ko na hindi siya masyado talagang pumalo. Kung mapapansin mo, masyadong fierce naman yung ipinapakita ni Jassy na may pagka-classic yung dating. Pero syempre yung pasarela niya talaga naman ang lalaki ng hakbang. Ayun yung nakita ko. Talaga yung hakbang niya ay pumapalo ng todo-todo. And then si Vina, to be honest, yung mga pitik niya talaga yung mga pitik niya talaga winner. Sobrang grabe yung tuhod niya kung paano bumabalik kapag tinignan mo sa side view, winner na winner. Ang galing niyang maglaro sa entablado. Pero syempre, na-amaze din ako kay MUT47, Pizza Nolok. Grabe din yung eksena niya. At talaga namang bigay na bigay din siya sa kumbaga dito talaga sa sa swimsuit round, maloloka ka sa styling ng mga girls kasi sobrang ang ganda ng mga makeup nila. Gumanda talaga sila ng bonggang-bongga. Tapos yung mga facial expression nila talagang ampi-fierce. And then, kabugan si Krabi. Grabe din. Maliit lang siya pero panalo din talaga yung eksena ni Krabi. Si Lumpong, medyo na-surprise din ako sa kanya kasi talaga sobrang natural beauty ang makikita mo sa kanya. Ang charming niya. And then, of course, si MUT27, oh my God, naloka ako sa kanya. Siya ang pinakamagandang pretty face talaga doon. Alam mo yun, yung ang pretty niya talaga pag lumalabas siya. Tapos yung facial expression niya, kasi magkasunod sila ni Antonia. Diyos ko, unbothered queen siya. Yung lumabas si Antonia, syempre, ang landi ng mga mata ni Antonia. Pero yung lumabas siya na parang, alam mo yun, yung naka-pout lang siya na eksena talaga. Si Vina, sa totoo lang, kamukha niya si Celeste, yung makeup. Talagang, sabi ko, parang nakikita ko si Celeste doon sa entablado. Pero syempre, yung energy, sobrang grabe. So, yon. So, sa swimsuit, nakita mo kagad kung sino yung maliligwak. Kita mo talaga kung sino yung nag-perform. And then,
ayun nga, pumili sila ng top 12. Sa top 12, doon, Diyos ko, syempre unang tinawag na si Venus, so sigawan yung mga tao. Followed by Antonia. So doon pa lang sa laro, kung papansinin mo, doon sa evening gown, oh my God, yung nag-evening gown sila, talaga namang sabi ko, grabe, pasabog talaga yung mga kandidatang to. Kumbaga, sa swimsuit, makikita mo yung transformation ng beauty nila na parang maluloka ka na, parang, oh my God, may level up pa talaga yung ganda nila. Yung mga ganon, kasi di ba sa pageant, kapag nanonood ka, ang nakikita mo, ganitong itsura niya, yun na rin yung itsura niya sa evening gown. Pero ito hindi eh. Yung, alam mo yung may isasagad pa yung ganda. Ewan ko, kung ako lang yung nakapansin nun, grabe talaga yung level up ng beauty, yung makeup. Ay, nako, panalo. So, yun. So, sobrang, syempre, si Vina. Sa totoo lang, ang tingin ko sa kanya, parang siyang si Angelina Jolie, na para siyang si Maleficent, nakakaloka na. Sa evening gown, sobrang na-surprise ako kasi ayun yung sinasabi ko. Di ba, nung preliminary, parang ang baba ng energy niya. Pero ito talaga, consistent, ang taas ng energy level niya. And then, yung kumpiyansa niya sa sarili niya, talagang sobrang bongga. Yung naglalakad na siya ng evening gown, oh my God talaga yung masasabi mo sa kanya. Nagsisigawan talaga yung mga tao kasi nagpalit siya ng gown, tapos grabe yung gown, no? Doon pa lang sa gown ng mga kandidata talaga, sabi ko, ang galing ng mga designer nila. Hindi mo masasabi sa sarili mo, ano ba yan? Very common naman yung mga gown na to. Talagang mas ma-amaze ka talaga. Titignan mo talaga anong suot niyang gown. Ganon kabongga. Siyempre nagpalit na si Vina ng gown na talagang ayun na, hindi na siya flowing, floaty na gown. Ano talaga siya? Parang reyna. Kaya naman syempre yung mga tagahanga ni Vina, talagang grabe yung sigawan doon. At ibinigay niya talaga yung, alam mo yung performance level with confidence talaga, na naglalakad talaga sa entablado na chill lang na nakangiti, na para siyang, alam mo yung si Maleficent na yung dating. Kasi kaya ako nasasabi, kasi yung mata niya talaga sobrang fierce. Tapos yung makeup niya dito na color red na talaga yung foundation niya. Oh my God, talaga yung blush on sa mata, grabe, yung mga eyeshadow niya, talagang dilat yung mata niya. Sobrang ambongga talaga ni Vina, yung mapapasigaw ka talaga. Si Antonia Forsyth naman, yung lumabas siya sa evening gown niya, medyo parang, mas gusto ko yung eksena niya nung preliminary competition. Sabi ko nga, kung i-base ko yung performance ni Antonia nung prelim at saka nung dito sa coronation night, to be honest, para sa akin nag-downgrade siya. Yung kumbaga parang hindi ko nakita na parang may wow. Kumbaga hindi niya na ni-level up eh. Kasi ang ina-expect ko kasi i-level up niya pa ng more. Dito hindi na, parang nag-chill na lang siya. So yung gown, parang mas gusto ko yung gown na suot niya noong preliminary more than dito sa coronation. Saka mas gusto ko yung ayos ng buhok niya. Dito hindi na siya nagpalit ng style. Parang nagpalit naman sila ni Vina. Si Vina, nakaladlad yung buhok nung swimsuit, nakapusod naman nung Dito naman si Antonia, parang wala na, yun na lang talaga. So, maganda din naman, kaya lang kasi parang kinabog sila nila ni Vina na parang, wow, grabe, kabugan talaga. Medyo na-surprise ako kay MUT47 Pizza Nulo kasi nadulas siya. So sabi ko yung nadulas siya, oh my God, parang mawawala na siya sa eksena. Ayun. Kasi di ba natalisod siya na parang binawi niya na lang. Parang bawal pa din eh. Alam mo, kahit anong gawin mo kapag ganon, depende na sa mga judges kung mapapa-amaze talaga sa'yo o hindi. So si MUT47, ayun ang nakita kong dahilan kung bakit hindi siya napasama sa top 5. Na nabigyan naman ng chance si Lumpong. Si Lumpong naman kasi, Diyos ko naman, si Lumpong naman kasi, grabe naman yung eksena. Alam mo, siya lang yung gown na nakakaiba, no? Yung parang yung gown niya, medyo, sa MUT09, medyo sobrang, ang soft lang.
tapos bumagay sa kanya. Kasi talagang mukha siyang charming sa personal. Yung alam mo yun, yung parang ang sweet ng beauty. Siya yung pumasok sa top 5 na parang feeling ko hindi ganun ka-fierce. Yes! And then, syempre si Jassy nagpalit din ng gown ng gold. Akala ko kasi hindi na siya magpapalit. Pero mas gusto ko yung gown niya nung preliminary. Tapos etong gold na to, parang very Miss Grand na yung datingan. Dito sa evening gown, napansin ko na talaga si Jassy na parang bumaba na talaga yung energy level niya. Yung alam mo yon, yung parang ramdam mo sa kanya na napagod na. Ganun nararamdaman mo naman Tapos, yung sobrang fierce niya, no? So sabi ko nga sana ngumiti naman ng bongga. Ngumingiti naman in fairness. Pero kasi si Jassy kasi isa sa mga gusto ko rin talaga yung laro. Ando doon yung parang napaka-classic nung dating niya pag lumalabas siyang elegante tignan. Yan. And then, sino pa ba nag-remark sa akin doon sa Actually, sina Kumpatom, ang swerte din no? Kasi nakapasok yun sa semifinals after na madulas. Pero hindi na siya nakapasok sa top 10. Sa top 10, yung color purple ba, na parang colorful, gusto ko din yun. Kaya lang kulang yung ibinibigay niyang energy. So, yun. So, maganda yung kabugan nila doon sa evening gown. Tapos, grabe yung music. Sobrang bongga. And then, of course, sa top 5, yung pumasok na sila sa top 5. Syempre, marami na surprise doon kay Lumpong sa kay MUT09. Actually, yung apat naman, expected ko na yan. Sa MUT27, talagang, oh my God, alam nyo sa totoo lang, yung sa evening gown, yung lumabas sa MUT27, sabi ko, naku, mukhang siya ang mananalo dito Sobrang grabe. Ang gandang tignan, ang Diyosa. Siya talaga yung pinakamaganda sa lahat. Sobrang ganda niya. Marami na nagsasabi na kumukhang siya ang mananalo. Ganon. Hindi mo talaga malaman kasi naggaganunan sila Yung alam mo yun, parang naghahatakan talaga sila. And then, paglabas niya, talagang Diyosa din yung dating niya na parang wow, mapapawaw ka. Kaya naman, pasok siya sa top 5. Ako sabi ko nga sa inyo, gagahapon, 'di ba? Tama yung accurate yung prediction ko. Ang sabi ko, ang magta-top 5 diyan si Vina, si Antonia, saka si Jassy at saka si MUT20 na si 27 na si si Chatnalyn. Kaya lang sabi ko, etong si MUT47, papasok din to Kaya lang kasi nalusutan siya ni Lumpong. So, ang dark horse ay si Lampung. Lampung pala yun, Lampung. So, si MUT09. Yes. So, pagdating sa Q&A, ayun na, talagang back to zero na yung score. Kaya kahit anong perform talaga ang ginawa ng mga kandidata doon sa swimsuit at saka sa evening gown, ay mababaliwala na yon. Kasi dito na sila magbe-base sa Q&A portion. To be honest, grabe yung tension. So, ayun. Nakita naman natin na lumaban naman talaga yung mga kandidata. So, nadali etong si MUT27 kasi nagpasatay siya. Ayun yung sinasabi ko sa inyo from the beginning pa lang na kumukhang tagilid yan. Kasi sa Q&A, doon talaga parang duda ako na makakausag yan or mananalo yan kasi alam naman natin na si Antonia na grabe talaga yung pagdating sa Q&A, the way siya mag-deliver ng mga sinasabi niya. So parang feeling ko doon maliligwak talaga itong si MUT27. Kaya lumabas na siya, third runner-up. And then ito naman si Lampung, the fourth runner-up. Kaya lang kasi ayun naman, wala naman na talagang chance. Ang hirap din nung tanong sa kanya kasi yung tanong sa kanya is regarding politics. Yung kay naman, MUT27 ay regarding sa social media. Sa social media kung paano niya ipopromote yung pagiging isang So sabi ko nga, medyo mahirap kasi kung naisip ko nga sana ang sinagot niya ni MUT27 yung kay Pia Words. Bakit? Think before you click. Di ba? Tapos dinagdagan niya na lang yon. By the way, so wala akong magagawa dun kasi talagang alam mo yon na pukpukan talaga yung labanan. And then nagkaroon uli ng second Q&A na iisa yung tanong pero alam mo yon, iba-iba yung sagot. So, nasa kanila na yon. Grabe doon ang taas ng tension. Sobrang nakakaloka. Sa totoo lang, kung akong tatanungin mo, yung mga sagot naman nila talagang pasok sa banga. Si Vina, panalo din naman yung sagot niya. And then si panalo din naman yung sagot ni Jassy. Ay yung kay Antonia nga,
feeling ko, magsa-second runner-up o first runner-up eh. Pero kasi the way mag-deliver si Antonia, talaga namang walang duda na siya ang mananalo at kung paano niya sagutin yung question, alam mo galing sa puso niya, ramdam mo na talagang sincere, nandoon yung sincerity. So yon, ang social kasi parang sabi ko, naabutan man siya ng ng bash, but naibigay niya yung tamang gusto niyang sabihin. Ayon. So, syempre, nagulat ang lahat na nag-second runner-up si Vina. Pero ako kasi hindi na ako nagulat kasi 'di ba? Sinabi ko nga yesterday sa prediction ko na second runner-up talaga mauuwi itong si Vina. And then talagang shock na shock siya doon sa na parang, ha? Ako to? Tapos si Antonia naman, nilagay niya yung sarili niya sa unexpected. Medyo kabado pa nga siya yung sasagot siya sa Q&A, di ba? Parang kasi ang iniisip ko doon, kaya gano'n siya ka-tense. Yung isang beses lang siya magkamali, talagang maliligwak siya, yung gano'n. Kaya nandoon talaga yung tensionado na, alam mo yun, na nakikita mo sa mukha niya. And then, na-surprise siya nung tinawag pa siya ng last two standing. So, tama din ako. Magla-last two standing dito ay si Jassy at saka si Antonia. Kasi sila talaga yung nakita ko na pwede talagang magpukpukan doon sa last two standing. And then, ayun, talagang malinaw na si Antonia ang mananalong Miss Universe Thailand. So, yan! So, grabe. Ang reaction ko dyan sa nila, ang bongga-bongga, ang social, na nakakaloka, na talaga namang mapapa-amaze ka sa galing ng mga kandidata na lumahok dito. At in fairness sa Miss Universe Thailand, talaga namang masasabi ko, ang kanilang pageant ay pang-international level na. Ang saya. Ang saya kasi nagkaroon ako ng opportunity na makausap sa Chalese kahit mga ilang minuto. And then, nagkita din kami ni Hey Adam. So, yun, nagulat ako. Sabi ko, parang kilala ko siya. So, yun, natuwa naman ako. And, kasi natuwa ako kasi parang, it's my honor na makita ko yung mga kapwa ko vlogger, makausap ko sila. So, honor ko yon. And then, natutuwa ako kasi napaka-humble naman ni Adam. And then, si Joss, isa rin yun. Sobrang humble din. Natutuwa din ako sa kanya. So, marami akong experience na maganda dito sa Miss Universe Thailand ngayong taon na to. At saka sa organization, very systematic sila. At saka, syempre, doon sa production na napakita ng Miss Universe Thailand sa atin, talaga naman masasabi mo pang international pageant na. Di ba? So, yun. So, kayo guys, ang mga reaction ninyo sa kaganapan na nangyari dito sa Miss Universe Thailand? Nagulat din ba kayo sa mga gaganap? So, ano naman ang masasabi ninyo sa mga nanalo lalo na sa kanilang bagong reyna sa Miss Universe Thailand? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun! So, guys, maraming salamat po. Syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po, syempre, yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa akin mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys!